Happy Friday morning mga ka-forever! Gawing gabay sa pang-araw-araw ang weather updates at science and technology news. Kaya ugaliing tumutok dito sa DOS-TV. Ako po si Jel Miranda, ang inyong ka-online at ka-forever. We welcome you to DOS-TV, your most comprehensive real-time authority on the latest weather and science updates. Remember that folks, it's DOS-TV, reporting live from Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center. Ang DOS-TV ay mapapanood ninyo Mondays to Fridays alas 11 ng umaga. Tuloy-tuloy pa rin ang usapang astronomy dito sa DOS-TV dahil for today, aalamin naman natin kung ano nga ba ang mga epekto ng iba't ibang astronomical events sa weather condition ng ating mundo. Isang masaya at knowledge-filled episode na naman ang handog namin para sa inyo, kaya hindi ko na patatagalin pa. Alamin na natin ang lagay ng panahon para sa araw na ito. Heto ng ating Pag-asa correspondent, Mr. Benison Estareja para sa ating ulat panahon. Thank you, Ms. Jel. Good morning sa iyo at good morning din sa ating mga viewers ng DOS-TV. Good news po dahil wala pa rin tayo nakikita na anumang low pressure area or bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility at wala ring maaaring pumasok hanggang sa weekend. Sa ngayon po, meron tayong dalawang weather system. Una na po dyan ay ang northeast monsoon pa rin or ang amihan. At ang ikalawa naman ay ang tail end ng cold front or yung boundary ng northeast monsoon at ng easterlies. Silipin muna natin ang magiging weather for Luzon, kung saan pinakamaulap dito po sa may Bicol Region and Calabarzon dahil po yan sa northeast monsoon or amihan. So asahan lamang ang may hinang pag-ulan. Dito naman sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng Luzon, Northern and Central Luzon, asahan po ngayong araw ang bahagyang maulap at minsan lamang ay nagiging maulap. Ngayong umaga po maaraw at maganda magiging panahon natin at pagsapit ng hapon, posible lamang yung mga pulupulong may hinang pag-ulan. Sa mga kababayan naman po natin sa Visayas and Mindanao, asahan pa rin po ang maulap na kalangitan, lalo na dito sa may Eastern Visayas, kung saan ngayong araw, moderate to occasionally heavy ng mga pag-ulan ang mararanasan na posibleng magdulot ng flash floods or landslides. Dito naman po sa natitirang bahagi ng Visayas, ngayon din sa Mindanao, ay asahan po ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan ngayong araw at possible din ang mahina hanggang katamtamang mga pag-ulan at pulupulong pagkidlat pagkulog. Silipin naman natin ang ating magiging weather for the next 3 days, kung saan dito po sa Metro Manila mananatiling maganda in general ang ating panahon at posible lamang ang mga mahihinang pag-ulan lalo na sa dakong hapon hanggang gabi. Temperatura natin ngayong araw 22 hanggang 31 degrees Celsius at marito magpatuloy bukas araw ng Saturday. Pagdating ng Sunday, maaaring umabot lamang ng 30 degrees Celsius ang maximum temperature. Dumako naman po tayo sa Baguio City, kung saan para sa mga nagbabakasyon po magandang panahon ang mararanasan ninyo dyan at asahan pa rin ang malamig na temperatura. 12 hanggang 23 degrees Celsius ngayon, 13 hanggang 23 bukas at 13 hanggang 22 degrees Celsius naman pagsapit ng Sunday. Sa mga kaigsunan po natin sa Metro Cebu, asahan pa rin katulad ngayong araw ang maulap na kalangitan hanggang sa Sunday at asahan din mga mahina hanggang katamtamang mga pag-ulan at possible din ang pagkidlat pagkulog. Temperatura natin 25 hanggang 29 degrees Celsius ngayong araw, bukas naman 24 hanggang 29 degrees hanggang sa Sunday. And finally, sa mga kababayan po natin sa Metro Davao, asahan din ang maulap na kalangitan katulad sa Metro Cebu. Temperatura natin 25 hanggang 31 degrees Celsius hanggang Sunday at posible pa rin ang mga mahina hanggang katamtamang mga pag-ulan. Meron pa rin po tayong gale warning or matataas na alon pero ilang baybayin na lamang po ang apektado ng gale warning. Kabilang na dyan ang baybayin ng Batanes and Calayan, baybayin ng Catanduanes, eastern coast ng Albay at Sorsogon, Northern Samar, Eastern Samar at Eastern Coast ng Leyte. Bawal munang pumalaot ng mga kababayan natin doon na may maliliit na sasakyang pandagat. Silipin naman natin ang magiging sunset and sunrise natin. Si Haring Araw ay mas late na lulubog, 5:49 ng hapon. At bukas naman ay muli itong sisikat, 6:25 ng umaga. At mula pa rin dito sa Weather Forecasting Center ng DOST Pag-asa, ako po si Benison Estareja na nagsasabing sa anumang panahon, pag-asa ang magandang solusyon. Happy weekend po!
And for un-exclusive content na dito nyo lang sa DOS TV makikita. Here's Mr. Richard Orendain for our flood and water level advisory. Maraming salamat dyan at magandang umaga sa iyo at sa ating mga suking televiewers sa DOS TV. Magandang umaga po sa inyong lahat. Hydrological updates po tayo dito sa mga minomonitor nating dams and river basins po dito po sa ating bansa. Umpisa natin dito sa Angat Dam. Kaninang alas 6 ng umaga, elevation niya is 214.15 meters. Bahagya po siyang bumaba ng 11 centimeters, samantalang dito po San Roque Dam. Elevation niya kaninang alas 6 ng umaga is 278.65 meters. Bahagya rin po siyang bumaba ng 22 centimeter, samantalang dito sa Pantabangan Dam, current elevation niya kaninang 6 o'clock is 204.87 meters and bahagya rin siyang bumaba ng 14 centimeters, samantalang dito sa Magat Dam, 192.34 meters ang current elevation niya kaninang 6 o'clock. And bagya rin po siyang bumaba ng 7 cm. Ito po yung dahilan kung bakit bumababa yung mga tubig natin sa mga dams natin dahil mahina po at minsan wala po mga pag-ulan within the watershed ng mga dams natin kaya patuloy na bumababa yung mga elevation ng dams natin. Samantalang kaninang alas 7 ng umaga nag-issue po tayo ng mga general flood advisory dito po sa Visayas and lalong-lalo na po dito sa Mindanao. Dahilan nga po ng malalakas na mga pag-ulan noong mga nakaraang araw. Dito po sa Region 6, umpisahan natin sa Visayas. Sa Region 6 po, Western Visayas, particular itong Antique, Capiz, Iloilo, and Aklan. Sa Region 7, which is Cebu, Negros Oriental, and Bohol. Region 8, which is Leyte, Eastern Samar, Northern Samar, Southern Leyte, and Samar. And then dito po sa buong rehiyon ng Mindanao, particular itong Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Norte and Zamboanga del Sur dito po sa Region 9. And then sa Region 10 po, Northern Mindanao, particular itong Lanao del Norte, Misamis Occidental, Misamis Oriental and Bukidnon. Sa Region 11, which is Davao Region, particular itong Davao del Norte, Davao del Sur, Compostela Valley, Davao Oriental. And then dito po sa Region 12, particular itong mga lugar sa Sarangani, Northern Cotabato, South Cotabato, Sultan Kudarat. Region 13, particular itong Agusan del Norte, Agusan del Sur, Surigao del Sur, Surigao del Norte and Dinagat Islands. And dito po sa ARMM, particular itong Lanao del Sur, Maguindanao and Basilan. Although ang forecast natin sa ngayon is light to occasionally moderate din po ang mga pagulan within that area. Pinapayuhan pa rin natin ang ating mga kababayan na nakatira po malapit sa ilog at doon po sa malapit sa Bulumbundukin na maging maingat po at maging alerto dahil po sa mga pag-ulan na ito magdulot po ng mga flash flood and landslide. So yan muna ang latest dyan at mula pa rin dito sa Pag-asa Flood Forecasting Center, Richard Orendain nag-uulat. Bilog ang mundo and we exist in a world where everything is interconnected and intertwined na kahit ang mga astronomical events ay pwede palang makaapekto sa ating klima at pang-araw-araw na panahon. There are astronomical factors that affect Earth on a daily basis, whether it be the change in temperature, the change between night and day, or even the rise and fall of tides. Things like the sun, moon, and the Earth all contribute to the changes that occur. Para magbigay linaw pa tungkol sa topic na ito, muli po natin makakasama ang DOST Pag-asa Space Sciences and Astronomy Section Chief na si Engineer Dario de la Cruz. Welcome back and good morning, sir. Good morning din sa mga televiewers ng DOST TV. Ayan. Usapang bituin pa rin tayo, di ba? Kahapon, of course, natalakay na natin about astronomy, astrology. Ito naman, mga astronomical events, sir. Ang tatalakay natin, ano-ano po ba ito? Marami talagang astronomical events. So, ang pag-uusapan natin mostly ay within the solar system. Okay. So, kasi mga astronomical events na nangyayari sa mga bituin, dahil napakalayo nila at saka yung distance ng travel ng light punta sa atin, it takes a million or billion years. So, ibig sabihin, pagka namamatay kasi ang isang star, sumasabog ito, so ito yung mga nakikita nating mga nebulas. Yes. So, bago pa mangyari yun, kunwari namatay na siya ng ngayon, makikita natin siya after a million years or billion years. So, mostly, hindi masyadong
significant sa discussion natin. Okay. So Pero mostly, interesting yun, sir, hindi ko alam na namamatay pala ang bituin. O, di ba? namamatay yan. Oo. At then nabubuhay. May cycle din sila. Okay. So, mostly ang tatalakayan natin ay yung within the solar system. So, ang mga events dito nangyayari, unahin natin yung sa araw. Ang araw ay mayroon ding mga activities. So, mostly pagka yung tinatawag nating active siya, na siya yung maraming spots. So, within 11 or 10 years, the average, kakaroon siya ng cycle. So, yun yung activity na marami siyang spots. So, active siya. So, nagkakaroon tayo ng mga solar flare or solar eruptions. So, yun ang kuminsan nakaka-apekto rin dito sa Earth, mostly dun sa ating mga communications, mga satellites, gano'n. Yung mga ganitong klase ng phenomenon, ibig sabihin, nape-predict ba to or parang naka-timeline na ba to? Nakikita na natin, nakaset na siya for this year, this January, meron na tayong mga nakaantabay na events, or astronomical events. No, yung mostly kasi yun sa Earth, Sun, and Moon activities, yun sa system nila. So dito napipredict na natin yung pangyayari na magkakaroon tayo ng mga eclipses. Yes. And then yung mga yung axis ng rotation din kasi ng Earth ay yung nagbibigay ng season natin. So mostly ang mga effect dun sa weather ay nanggagaling dun sa revolution at saka yung rotation ng Earth. So yun, linawin natin, sir, na kaya nagkakaroon ng pagbabago sa klima Yes. dahil sa rotation ng Earth. Yung sa season. Nagbabago kasi yung season natin dahil dun sa rotation, dun sa axis ng rotation ng Earth at saka yung kanyang revolution, yung pag-ikot niya sa araw. So doon nangyayari yung changes ng season natin. At meron tayong, pero dito sa Pilipinas, iba-iba kasi, di ba? Let's say sa ibang bansa, kung saan man tumatapat yun di ba? Nagkakaroon tayo ng iba't ibang season. Yes, dahil tayo ay nasa tinatawag nating tropics, Yes. malapit tayo doon sa equator. So yung season natin ay hindi masyadong nagbabago, just in wet and dry lang yung atin. So makikita natin sa ibang bansa, yung sa higher latitudes, sila nagkakaroon ng Four four seasons. seasons. Dahil nga doon sa tilting ng Earth. So doon nangyayari yung pagbabago kasi doon sa tilting, dahil hindi man nagbabago yung direction ng axis of rotation, parating nakapoint yan sa North Pole. So ibig sabihin habang umiikot siya, parating nakaikot siya. Kaya ang nagbabago yung inclination ng exposure sa sun at saka yung sa north at saka sa south, doon nagbabago yung season natin. At hindi rin naman talaga perfectly rounded yung pag-ikot, hindi ba, sir? Yes, pero yung tinatawag nating eccentricity, yung napakaliit naman kasi yung eccentricity ng yung pag-ikot natin. So malapit naman tayo sa circle. So hindi masyadong malaki yung elliptical orbit niya, hindi masyadong nag-e-effect dun sa weather system natin. Okay. So mostly dun sa tilting. Pero yung mga ganitong klase, sir, ng mga astronomical events, meron bang masamang epekto naman? Depende dun sa effect, dun sa pupunta sa atin. Kunwari, yung mga meteor shower, mayroong mga objects na masyadong malaki na umabot dito sa lupa. So yung mga meteorites na nakukollect natin, ibig sabihin na galing dun sa taas yun, na umabot sa lupa, pwede nakakadisgrasya. And the pinakamahirap nito ay yung tinatawag natin big impact. So in terms of how many kilometers yung tatama sa mundo, doon ang abrupt na magbabago yung climate natin. Yung effect, hindi ba? Yung effect, oo. Kasi usually, pagka alam mo na, bulalakaw, inabangan mo na, karamihan, sir, di ba, alam paniniwala, pag nakakita ka ng meteor shower, pwede ka mag-wish, o di ba? Yung mga sinaunang Sinauna. Sinasabi nga nila, pwedeng gano'n. Kaya lang, yung kasabihan ng mga matatanda. Oo. Kasi katulad nga nun, nabanggit natin yung mga sinaunang mga namumuhay dito sa mundo, binabatay nila, let's say weather, binabatay nila kung ano mga posisyon ng stars, kung ano itsura ng clouds. Doon nila binabatay yung magiging panahon sa araw na ito. Yeah, actually naman yung sa panahon talaga hindi, pero yung season nila. Okay. Kasi mostly kung minsan nagbabase din sila dun sa
sa position ng mga stars. So tulad ng sa mga Egyptian dati, kasi hindi pa na talaga nalalaman kung bakit yung season nila ganon. Pero mostly ang nagdi-determine sila na mag-uumpisa na silang magbukid or mag-prepare dun sa pagplant ng mga fields nila. Pag nakikita nila yung constellation na yung Sirius, yung pinakamalaking star na bituin ay nagra-rise na sa east, nag-uumpisa na rin silang mag-prepare dun sa fields nila. So mga constellation dung una pa rin ay ginagamit nila rin na parang yung pagbabago na ng panahon nila. Pero tayo, sa inyong division, nakikita nyo ba yung significance nun na ito, posisyon ng anang ng bituin, talagang nasasabi nyo na ito magiging season talaga? Ibig sabihin, sumasabay din tayo sa ganung paniniwala. Kasi mostly kasi hindi pa na talaga na-establish yung season noong panahon. Kasi wala pa silang kagamitan. So mostly nagdi-derive lang sila sa position ng buwan, yung mga stars. So yun lang ang ginagamit noon kasi wala pang mga gamit na ano. So doon lang sila sa nakikita nila sa langit. So doon sila nagbe-base. Ayun. At balikan natin yung mga astronomical events ngayon. This January, ano-ano yung mga dapat nating asahan, sir? Itong January ay ang events kasi di-discuss in general, pero si Mario yata ang alam kong magdi-discuss ng events ng buong taon. So mostly yung effects ang nasa akin. Ang ngayon, yung di-discuss ko nga yung mga general, ibig sabihin na tulad ng mga meteor showers, eclipses, mayroon din tayong mga yung sa effect, yung sa tides. Buwan? Ang sa buwan, mostly ang effect nun ay dun sa eclipses natin. Okay. So kapag yung tatlong body na yan, Earth, Moon, and Sun ay nag-align in the same plane. Kasi kahit naka-align sila, kung hindi sa isang plane, wala pa rin mangyayaring eclipses. So once na nag-align sila at saka isang plane, so doon tayo nagkakaroon ng eclipses, either solar or lunar. Tsaka sobrang tagal sir. Halimbawa, katulad niya nakaraan, supermoon, o di ba? Ilang taon bago natin ulit mararamdaman o makikita? Ang supermoon naman ay halos sa computation is every 2 years meron tayo. Kaya lang last year, mayroong series na yung position ng moon during tinatawag nating perigee, na yung Earth and Moon ay magkalapit. So, may series na 3 buwan yata na sunod-sunod na nagkakaroon tayo ng tinatawag nating supermoon. Dahil pag medyo malapit yung object sa Earth, lumalaki. So, makikita na yung observation sa UP na makikita natin yung difference na medyo lumaki ng about 14%. Oo. So, mas malaki ng konti, mas maliwanag, hindi ba ganun? Habang lumalaki ang isang object, lumalapit ka, lumiliwanag. Lumiliwanag. Yes. Pagdating sa dagat, ano naman ang epekto nito, sir? High tide, low tide? Ang effect ng moon talaga doon sa is tides. Okay. So during full moon at saka new moon. So i-expect natin na tataas yung tides natin. Okay. So dahil frontal kasi yung gravitational attraction nila, so ibig sabihin mas malakas ang pull ng gravity kaya nagkaka-high tides during full moon and new moon. Kaya hindi pwede mamangka. Pwede mamangka, kaya lang medyo mas matataas yung alon. Kasi mga fishermen naman, sanay naman na sila. Ibig sabihin, pag during full moon, medyo mas mataas yung mga alon. Tsaka mostly during full moon, sinasabi ng mga isda, hindi sila masyadong namamalaot kasi nga maliwanag ang buwan. Scattered daw yung fish. Mga fish, totoo. Tuloy-tuloy pa rin mga ganong paniniwala. At siguro talaga namang kasama yun sa nilikha ng Panginoon Diyos, hindi ba? Totoo yun. Kasi di ba pag madilim naman kasi, pag madilim walang buwan, nagdadala sila ng ilaw. So ina-attract naman yung mga fish yung ilaw. Yes. Dahil nga full moon, maliwanag lahat sa buong paligid. So hindi sila scattered na sila. On a daily basis, kayo sir, talaga nakatuto kayo sa pagmo-monitor dito sa mga klase ng mga events na to. Pero paano natin napaparating sa publiko na mayroong mga gatong klase ng events? May ang space science dito sa Pag-asa naman ay mayroon tayong monthly na
press release, itong tinatawag nating astronomical diary. Yes. So yung yung mga events within the month ay nakapaloob lahat doon. So pwede na lang maka-access sila dito sa ating website ng Pag-asa. Or pwede silang tumawag doon sa office namin. Pagdating sa mga equipment, tayo ba, kaya na nating sumabay? Ibig sabihin, upgraded na tayo. Katulad ng sinasabi natin kanina, nung mga unang panahon, kumbaga mano-mano lang ang pagtaya natin hindi ba? Ngayon, talagang level up na. At kumpleto na ba tayo sa mga kagamitan? Sa totoo lang, kapag kino-compare lang natin sa Southeast Asia lang sa Southeast Asia kasi member tayo ng ang Pag-asa or Philippines ay member ng SEAN, ibig sabihin Southeast Asian Astronomical Network. So mostly itong Southeast Asia. So tayo actually ay malayo, lag behind tayo dun sa mga katabi nating mga country. So makikita mo diyan sa Thailand na talagang binubuhusan ng pera talaga. So sila ay dito sa Southeast Asia actually ang pinaka ma-advance na sa astronomy is Thailand. So natatalo na nila ang Indonesia and Malaysia. So ibig sabihin, yung tatlo na yun. Ang Japan? Ang Japan is not in Southeast Asia. Yes. So East Asia siya. Oo. So ang Thailand talaga advanced na. Kung i-compare natin kasi mga equipment natin doon ay masyadong malayo kasi kulang tayo sa funding. Ang sa atin kasi yung telescope natin dito pinakamalaki is 45 cm. Actually ito ay donation lang ng Japan. Okay. So pero at least kami ay may project ngayon na dahil nga mahirap mag-observe dito sa Pilipinas dun sa weather natin. Mayroon kaming project ngayon na for procurement na solar telescope. Solar telescope, and then mayroon din tayong radio telescope. So probably kung ma-approve ito, i-install namin sa Tanay yung aming radio telescope about 5 to 6 meters siguro diameter. Kahapon, na-discuss din ni Sir Mendoza sa amin na may mga pagbabago rin ng posisyon ng Earth. Di ba? Pagdating dito, sir, nagkakaroon din ba ng epekto sa climate change? Mostly sa climate change kasi hindi Kasi yung season lang talaga mostly dun sa effect ng tilting natin So, yung sa climate change ay mostly sa gawa ng tao, yung sa industrialization. So, pera lang kung yung may tinatawag na big impact nga, ng astronomical event na big impact na may isang malaking body na tatama sa atin. So, doon palagay ko magkakaroon tayo ng climate change. Either na-dislagbad yung orientation ng Earth or yung effect ng pagtama dito sa atin ay mas globally. So, magkakaroon tayo ng climate change pag ganon. Okay. Pero yung sa seasonal na mostly hindi naman galing dun sa pag-ikot. So pagka ganyan, sir, syempre merong effect, 'di ba? May mga bad effect, negative effect. May iwasan ba natin 'yun? Or pwede nating kumbaga maagapan yung sa impact. Kapag malaki-malaki, palagay ko hindi kung talagang direct hit tayo. So, yung impact nun is kapag global, tinatawag nilang global, ibig sabihin malalaking how many kilometers siguro yung diameter na tumama sa atin. So, siyempre, mga ilang milyon na equivalent ng atomic bomb yan. So, ibig sabihin, yung dust na lang na pag-impact sa atin, yung dust na lang, it takes how many years bago ma-clear siguro sa langit yon. So therefore, yung temperature natin, magbabago yun. Na. So parang malas ka na lang kung talagang tatamaan ka. Halimbawa, may bumagsak na meteor. Okay lang kapag yung maliliit lang. Maliit lang. It's local lang. Kunwari, parang yung nangyari sa Russia last 2 years ago, na nag-burst lang yung meteor sa about 15 kilometers from the surface. Pero yung effect niya, nabasag pa rin yung mga salamin ng malalapit ng mga bahay. So yan ang effect ng mga ganun hindi masyadong malalaki maliliit lang, locally. Pero malakas pa rin ang impact nun. Biro mo, layo-layo, pero yung impact nun, yung sa wave. Sa ngayon, sir, ngayon, sabi nga natin, siguro
the following days, di-discuss natin yung mga events. Pero sa ngayon, nakikita ninyo, meron bang dapat abangan o parang maging handa tayo? Kasi nag-monitor din kami doon sa mga data galing sa NASA. So may tinatawag tayong mga winawas nilang mga asteroids na ibig sabihin yung near Earth asteroids. So yun ang mga binabantayan. So pagka ganon, ibig sabihin namumonitor yun nasa database na kasi mostly yung mga nag-observe doon nasa space na yung kanilang mga satellites. So nakikita yon. Ang hindi nakikita dyan, ang problema yung wala pa sa database. Okay. Na ibig sabihin, hindi pa nila alam yung orbit nun na kapag may naobserbahan kasi, i-inform naman international na inoobserbahan yung through telescope or other equipments. Tapos kung mag-hit ba dito sa Earth or hindi. Kasi yun kung pagka-direct hit sa mundo, ibig sabihin, binibigyan na nila advice lahat naman eh. So there are instances na meron tayong factor or pagkakataon na hindi natin nakikita or na hindi na monitor. Yes, meron. Kasi kung minsan nakikita yung mga lumalapit nga dito na mga asteroids na yan ilang kilometers na kunwari in between moon and earth dumadaan yan dyan. So ibig sabihin, hindi nakikita yun eh. Oo. Andyan na lang, nabubulaga. Yun ang problema. Pagka wala pa sa database yung kanyang mga orbital system, yun ang hindi pa nakikita. Ibig sabihin, pwedeng possible na kapag nakita mo, malapit na, mabilis yun. So, hindi ka makaka-ready. Ang dami palang napaka-interesting na topic, hindi ba talaga mga bituin, parang iba't ibang mensahe ang pinahatid sa atin, hindi ba? Anyway, sir, ang dami natin dapat pang pag-usapan pero medyo kulang na tayo sa oras. Baka meron kayong mga huling pananalita na sa inyong pagkakataon. Etong next month kasi magkakaroon kami ng National Astronomy Week. Gaganapin namin to sa Bicol. Okay. So, for other events na within the month, pwede naman silang tumawag dito sa Pag-asa, sa telephone number 434-2715 or doon sa observatory 929-1237 para mag-verify mga astronomical events na nangyayari within the month. So, yung week na yon sa Bicol lang magaganapin. Tama ko ba? Kasi every year, sinicelebrate Iba-iba. natin yung National Astronomy the third week of February. So last year, ginanap namin dito kasi dahil dun sa partial solar eclipse ginamit namin dito. Pero last following year, dun sa Lawag. So ngayon taon ay gaganapin namin dito sa Naga. Ayun, maraming events ito this, sir. Maraming proyekto makikita. Magkakaroon kami doon ng lecture sa mga science teachers for high school and elementary sa public. And then magkakaroon din ng mga free mobile planetarium. Exhibits. Tapos mayroon din mga star party para mga estudyante. Ayun, napakasaya ng pagkakataon nito, lalo na sa mga estudyante nga. Sana makipagkaisa sila. Magandang pagkakataon to na matuto rin, hindi ba? Palawakin din natin ang ating kaalaman sa kalawakan. Tama. Thank you so much. Maraming salamat. Welcome. Hanggang sa mga susunod pang pagkakataon, babalik dito si Sir at marami pa siya ibabahagi sa atin. Thank you so much and more Welcome. power po. Ayan, mga ka-forever, thank you po at nakasama natin si Engineer De La Cruz. Ang amazing talaga ng mundo at ng universe. We take these things for granted, pero ang laki pala ng epekto nitong mga astronomical events sa buhay natin. Salamat po sa inyo at sa Pag-asa, isa na namang bagong kaalaman ang ating naibahagi sa ating mga ka-forever.
If we study the rhythm of life dito sa ating mundo, marirealize natin that everything moves in perfect symphony with everything else. Lahat ng bagay ay magkakabit, lahat ng bagay ay magkakatugma. It just goes to show how beautiful and how remarkable life is. And that's it for today. Kami ang DOS-TV, the channel that delivers science for the people. Kahit anumang panahon ang dumating, babalik kami kaya nood lang alas 11 ng umaga, Mondays to Fridays. You can visit our webpage at www.dostv.ph and subscribe to our YouTube channel, www.dostv.ph/YouTube, or follow our Twitter and Instagram page, DOSTVPH, and like our Facebook page, facebook.com/DOSTVPH. Kaya click na at mag-login para lagi tayong magkasama. Kami ang DOSTV na laging nandyan, may bagyo man, kulog o kidlat, hindi namin kayo iiwan. Dahil laging tandaan, weather is forever.